Mga ka-farmers, good morning. So sa lahat ko ng mga subscriber, viewers, at commentator from Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa broda at sa ibang bansa. So sa umagang ito, update na naman po tayo, no, sa ating ampalaya na pinapadiligan natin ng tubig, no, na pinapadaan sa gitna, at saka yung kamatis natin. So yung kamatis natin mga ka-farmers, tatalian pa natin to, itatali natin, no, tatalian ng mga sanga kasi nagumpisa na po itong may mga bunga. So ito na po mga ka-farmers, ang bilis lang pong nakaakyat sa itaas, no, kasi palagi na tong basa ang kanilang puno. So kahit sobrang init, 3 buwan na walang ulan, tuloy pa din, no, ang pagbigay nila, no, sa atin ng mga bunga. Hindi sabihin natin mga bunga mga ka-farmers. So yan, ito lalago pa to mga ka-farmers kasi meron tayong mga produkto na i-apply natin din para tuloy-tuloy ang pagbunga. So kita lang natin, no, parang maraming mga putik sa dahon dahil po ito sa tubig na pinapabaha, no, sa gitna at hinahagis sa puno. Din ang ampalaya natin mga farmers, may pa isa-isa na po itong mga bunga na malalaki, no, na pwede na din ay harvest, at saka yung talong natin. So ngayon, ito na naman ang ating talong kung saan ay ating papipitasan kasi marami ng bunga to mga ka-farmers. So ngayon i-update lang natin, no, mamaya gagawa tayo ng content patungkol sa ating talong na niraraton kung ilang kilo ang nating makukuha. So ganun pa man mga ka-farmers, ito pinapadiligan natin kahapon. Ang pagdilig ay pinapadaan din sa gitna para basa ang gitna pati ang bit niya mga ka-farmers. So mas maganda na pag tayo'y magpa-farming, kumpleto tayo sa mga kagamitan para sa panahon na tag-init. Kasi pag wala tayong mga gamit mga ka-farmers, hirap, no, ang pagpaganda ng ating tanim. So dehydrates po pag kulang sa tubig ang ating mga pananim. Kaya nga bago umpisahan ang farming, may tayo, mai-reading mga kagamitan tulad ng water pump, pandilig, and then mga insecticide, fungicide, mga fusitiwer, lahat mga ka-farmers. Then idagdag nyo yung itinuro ko sa inyo na kung papasukin nyo ang talong farming at saka ampalay farming, kamatis farming, hanapin nyo ang area na hindi malilom and then may tubig malapit sa kalsada. Tapos mga ka-farmers, pag magtanim kayo, ang ibabahagi ko lalo na sa mga baguhan, yung kaya lang, no, kasi baka umpisahan mo ang talong farming tapos nasa 2 hektarya ang tauhan mo ay 2 lang din, so sayang ang gasto. So yung kaya lang alagaan mga ka-farmers. So ang tama o insaktong tao kung halimbawa ay kayo magtatanim ng ampalaya. So tanong po ito, no, sa isang kaibigan. So sasagutin na po natin. Ang 1 hektarya pag talong mga ka-farmers kaya din alagaan, no, sa 2 tao. Pero sa pag-harvest, kailangan backup 4 para 6 silang lahat. Pero pag halimbawa ay pagtanim, may backup 4. Pagkatapos yung pag-spray, pag-fertilizer, pwede na sa 2 tao. So nasusubukan ko na yung mga ganyang pamamaraan mga ka-farmers, no. Pwede din 2 tao. So yan. So unti-unti na dumami ang mga bunga. Tapos maganda na din. Yan, napakaputik po mga ka-farmers, no, sa gitna. Sumisibol na ang damo mga ka-farmers kasi nababasa na po natin ang gitna sa tubig. So yung bitak na malalaki sa nakaraang linggo, ngayon mga ka-farmers parang no, nawala na.
Yan, marami pang pwede i-harvest na mga bunga. So nakapitas na sila din yung mga farmers, 12 crates, no? So 12 crates, kung merong tag 20 kilos na nasa sa mga 24, so 240. Okay, so ito marami pang pipitasan, kasi ang napipitasan lang doon lang, oh, 5 tagkalahati. So 10 to, baka aabutin mga 800 kilos, no, ang good. Kung hindi man maabot, at least kasama sa simi aabot yan. Kasi ang mga baluktot, mga ka-farmer, share ko lang po sa inyo, simi po siya, ay ang good yung mga matuwid lang. So ganyan po ang pag-classify sa talong. Ayan, may napansin akong mga ka-farmers, no, need na sa ating talong ang ano po, mga pang anti-stress, yung mga bulaklak o natuyo. So may ano to, mga ka-farmers, problema. Pero nag-spray sila, hindi naman overdose. Kasi ang overdose, mga ka-farmers, no, pag halimbawa alika 3 to 5 ml, gawin mong 10 ml, ay ang 10 ml, mga ka-farmers, na dosage sa alika na ang ay lambda cyhalothrin at saka timetoxam, ay ang ano po, mga ka-farmers, bulaklak ay masusunog. So hindi yan overdose, mga ka-farmers. Okay lang ma. So may namamatay pa isa-isa. Ano kaya to? Ayay, may mga white fly na, mga ka-farmers. Nag-spray tayo ng alika, may white fly pa din. So pag ganito, mga ka-farmers, mapansin mo, pwede mamayang hapon o bukas mag-spray ka ng para sa white fly. Okay? Kasi ang ipinapa-spray natin sa nakaraan, mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo, alika. So ang alternate natin ni alika, mga ka-farmers, pwede si Perfectayon, pwede si Oberon. Marami namang mga insecticide na pwede sa white fly. Yun lang po, mga ka-farmers, ang i-insert nyo. Yun, mga ka-farmers, may napansin ako, bakit ito nalaglag? Malaki na. Di ba kaya sa tira nilang insecticide, mga ka-farmers, tapos nabilad sa araw, hindi ini-spray nila na hindi malamig? Baka yun ang sanhi. So alam niyo, mga ka-farmers, no, ang paghahalaman, kailangan din natin na may ano tayo, background sa paghahalaman. Marami tayong pwedeng ma-experience. Kasi yung mga tira mong insecticide, mga ka-farmers, tapos mabilad sa araw, paghapon i-spray mo, hindi na yan siya pwede kasi mainit eh. Parang yun siguro ang nangyari. Napansin ko dito, okay naman, oh, maganda naman, oh, mga bulaklak. So yun banda, kasi may natira siguro, mga ka-farmers, no, na malapit mag 2 knapsack din. Sabi ko, ba't hindi to ninyo inano? Sabi mamayang hapon ay pagdaan ko, ang drum ay nakatagilid na, so ibig sabihin wala ng laman, ini-spray nila kahapon. So yun ang ini-spray lang, mainit. Dito okay naman, mga ka-farmers, oh, kita nyo naman ang mga bulaklak, oh. Yan, dito nangalaglag, bagong laglag, bagong lagas. Ano, kondisyon naman, oh. Itong malaki-laki din kasunod, oh, okay naman. Ito napansin ko, may 2 knapsack silang na iano, mga ka-farmers, na ang chemical ay nainit sa init ng sikat ng araw. So hindi na yan pwede. Hindi niyo, oh. Tingnan nyo, mga bunga, oh. Yan, magkadikit, magkasunod lang, oh, mga litot malalaki. Tulad nito, mga ka-farmers, oh, malaki din, laki-laki, oh. Doon lang napansin ko. So yun po, mga ka-farmers, no, na yung pag-ikot o pag-check sa mga talbos, bulaklak at bunga ng ating mga tanim, yun po ang pinaka importante, na i-monitor natin sila. Kung pwede,
hindi mawala sa 2 bisis sa isang linggo. Kung ano mga ka-farmers, kung palaging nandoon ka sa farm, pwede umaga tingnan mo kung anong mga problema, kasi mga ka-farmers ang pag-atake anytime, no? Kahit palagi kang may mga insecticide pang prevention or fungicide na pang prevention, mapapasukan ka po din, no? So kaya nga mga ka-farmers, mga ka-viewers, mas maganda na i-monitor natin para ma-manage natin kung anong mga klaseng insekto o kakulangan sa tanim. So yun po ang pinakabalaga at pinaka-importante sa ating pag-check sa ating mga tanim. Katulad ng ating ampalaya, so napansin ko yung pag-uwi ko galing sa ating farm to, no, sa isang area natin, kulang sa tubig kasi ang naiwang tao din is 4 lang. Ang sapat unta din is pag ganitong tag-araw 8, kasi pwede natin gawin araw-araw ang pagdidilig or 3 bisis sa isang linggo. Pero pag ipapabaha sa gitna yung basa ang bayid, pwede na 2 bisis lang sa isang linggo. So ganyan lang mga ka-farmers. Nakita ko na may kakulangan sa tubig, kaya nga dehydrate. So ang palaging basa, no, sobrang kapal. At dito mga ka-farmers, no, bagong pa lang sila. Pati ang ating kamatis, no. Pero kahit ganyan ang kapayat ang ating kamatis, napakadaming bunga mga ka-farmers, oh. Yan, oh. Mga bunga, oh, nagkasunod-sunuran lang, oh. Dami. Tapos ang ibang bunga kinapitan sa paghagis ng tubig. Napakaliit pero napakadaming bunga. Yan, oh. Abot at 20 ba? Halit lang ang puno pero nasa mga 20 na ang bunga. Yan, nakakatuwang tingnan. Pero ano pa to siya mga ka-farmers? I-sprayhan lang natin to ng Nutriplant EG at saka Green Acres. So yung dalawang foliar yun po ang magpapaano mga ka-farmers, no? Magpapalaki, magpapalago. Pati ang ating ampalaya, oh. Yan, 35 days na ngayon, pero tingnan nyo. So dahil po sa kakulangan ng tubig. So hindi natin to pinopruning yan, ha, kasi hindi ko inugali ang pagpruning. Noon pa mga farmers, nagpruning ako, pero yung nasubukan ko na maganda pala ang hindi pruning, hindi ko na ako nagpruning sa aking kamatis, sa aking ampalaya, sa aking talong. Kasi may tanim tayong talong, may tanim na ampalaya, may tanim na kamatis. At meron tayo doong pinipitasan na kamatis, meron dong talong sa kabila, at meron ding kunti na lang ang ampalaya patapos. Yung talong natin daming bunga, oh. Ang ampalaya natin, oh, payat pero kita natin mga ka-farmers, no, ang mga bunga. Yan, oh. Magkasunod-sunod lang mga ka-farmers, oh. Yan, oh. Yan, oh. Bunga, oh. So yun ang maganda mga ka-farmers, na kahit maliit kita natin ang kondisyon. Ilang bunga to? 6. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, pang-6 maliit pa. Meron pa rin sa bandang itaas mga ka-farmers. Ganun din sa kabila, oh, meron din mga bunga na. And then may isa-isang nang malalaki na pwede na ulamin. Kasi 35 3 days na lang ang tingantayin, makapag-harvest na. Pag hindi stress, pag stress, aabot ng 42 ang Galaxy Max F1. So yun lang siguro mga farmers, no, mga ka-viewers, na yung pag-check sa mga dahon or insekto o mga kakulangan, pinaka-importante siya. Pwede mga ka-farmers every morning or 2 days balikan na naman, para mabigyan natin sila kung halimbawa ay sakit, no, mabigyan natin sila ng pangunahing lunas na mga fungicide, kung insecticide, o madali lang natin silang maprotektahan. So yun lang ang siguro ang ma-share ko sa inyo patungkol dyan. So ngayon magpipitas po kami ng talong at saka kamatis. So ban po tanawan. So mga ka-farmers, mga ka-viewers, share ko lang po sa inyo, bumagsak na naman uli ang talong, mura na naman. So kanina sa Batangas naka pa sila, no, 45 ay sa tanawan ngayon sa update bulong-bulungan sa narinig natin 250 na lang daw, ewan ko. So dito mga ka-farmers, palagi itong basa, no, sa tubig, kaya nga ang kamatis natin ay malaki-laki at saka ang palaya natin ay medyo malago. So malaki ang puno sa kamatis din ni banda. Okay, so sa inyong lahat mga ka-farmers, bago tayo magtapos, may galab shout out po sa aking mga subscriber
viewers at commentator. So sa inyong lahat at sa inyong walang sawang pagsuporta, maraming salamat po. Bye bye and God bless. Thank you.